Hindi ako agad nakagalaw. Ngumiti siya. Humaba ang mga braso niya. Naging sobrang putla ang balat. Ang Surigao del Sur ay kilala sa mga tahimik na bayan, mahabang kalsada at mga tulay na nagdurugtong sa mga liblib na lugar. Sa umaga, payapa ang lahat. Pero sa gabi, may mga daang mas pinipiling iwasan. Isa na rito ang Malitangtang Bridge, isang karaniwang tulay, pero ayon sa mga nakatatanda, hindi lahat ng nakikita rito ay totoo. May mga ilaw na walang pinanggagalingan, may mga taong walang anino, at may mga tinatawag na hindi na nakakabalik. Ang kwentong ito ay direktang ipinadala sa atin. Isang mensaheng may halong takot at pagkalito. Ano ang mangyayari kung ang isang taong hindi naniniwala sa engkanto ay siya mismo ang piliin ng mga ito? Sa bawat sulok ng kasaysayan, may mga pangyayaring hindi na isulat sa mga aklat. Mga kwentong nanatili sa dilim, mga pangambang hindi mapawi, at mga panaghoy na hindi kailanman pinakinggan. Sa bawat pag-ikot ng panahon, may mga aninong patuloy na sumusunod, mga paalala na hindi lahat ng nakaraan ay handa nang magpahinga. Dear Miss Camille, sana po mabasa niyo ito. Hindi ko na po maintindihan kung anong nangyari sa akin. Hindi rin po ako sigurado kung tapos na ba talaga ang pangyayaring yun. Isa akong college student. Praktikal akong mag-isip. Hindi ako madaling maniwala sa mga kwento ng multo o engkanto. Sa totoo lang, pinagtatawanan ko pa nga yun dati. Hanggang sa mangyari ang isang gabing hindi ko malilimutan. Bandang 10:00 ng gabi nang makasakay ako pauwi sa amin. Pagod na pagod ako. Literal na halos hindi na ako makadilat. Habang umaandar ang sasakyan, napansin ko na parang nagiging kakaibang paligid. Unti-unting nawawala ang ilaw. Parang nilulunok ng dilim ang daan. Tahimik. Sobrang tahimik ng kapaligiran. Hanggang sa nakita ko ang tulay ng Malitangtang. Napabuntong hininga pa nga ako. Malapit na ako sa bahay. Sabi ko sa sarili ko. Pero habang papalapit kami, parang may mali. Hindi madilim ang tulay. Sa halip, parang nagliliwanag ito. Noong una akala ko, headlights lang ng mga sasakyang dumadaan sa tulay. Pero hindi. Habang papalapit, mas lalong dumadami ang ilaw. Makukulay, gumagalaw. Parang may pista. May pula, dilaw, asul, berde. Tapos parang may perya sa gitna ng tulay. Napakunot-noo ako. Ngayon lang kasi ako nakakita ng isang tila selebrasyon na ginawa sa tulay na ito. Pagtingin ko sa paligid ko, wala nang ibang sasakyan.
ako na lang ang naiwan, kasamang tulay at mga ilaw. Pagbaba ko, doon ko nakita ang mga tao. Abala sila sa kung ano man ang kanilang ginagawa. May naglalakad, tumatawa, at may mga batang tumatakbo. Normal kung tutuusin. Pero parang may mali. Unti-unti kong naramdaman na tila lahat sila'y tumigil sa paggalaw. At dahan-dahan, ngunit sabay-sabay na lumingon sa akin. Hindi sila kumikilos. Nakatitig lang. Parang hinihintay ako. Hindi ako natatakot. Hindi dapat. Pero may kung anong humila sa akin. Isang pakiramdam na kailangan mong lumapit. At ginawa ko ito. Habang naglalakad, napansin kong walang anino ang mga paa nila kahit maliwanag ang paligid. At ang mga ngiti nila, hindi nagbabago. Parang nakadikit lang sa mukha. May isang babae na lumapit sa akin. Maganda, maputi, at mahaba ang buhok. Pero ang mga mata niya, diretso lang. Walang buhay. Ni hindi kumukurap tulad ng nakasanayan. Sumama ka sa akin. Tila bulong niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero sumunod ako. Habang pababa kami ng tulay, mas lumala ang pakiramdam ko. Parang may mali sa bawat hakbang. May naririnig na akong bulong. Dito ka na. Dito ka na. Palakas ng palakas. Gusto kong tumakbo. Pero hindi ko magawa. Parang hindi ko na kontrolado ang katawan ko. Bigla akong tinignan ng babae. Malapit na siya. Masyadong malapit. At doon ko napansin na nangingitim ang kanyang mukha. Hindi ako agad nakagalaw. Tapos, ngumiti siya. At doon, nagbago ang lahat. Humaba ang mga braso niya, naging sobrang putla ang balat, at mga matay naging itim. At ang ngiti niya'y parang punit na. Pagtingin ko sa paligid, hindi na tao ang mga kasama ko. May mga aninong gumagalaw na parang usok. May mga mukhang baluktot. At mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Sumigaw ako. Pero walang lumabas na tunog. Sinubukan kong gumalaw. Pero hindi ako makausad. At bago ako tuluyang nawalan ng malay, may narinig ako. Malapit sa tenga ko. Isusunod na kita. Nagising ako sa ospital
Nangihina. May matandang lalaki sa tabi ko. Nakita niya raw akong nakahandusay sa gitna ng tulay. Walang malay at tila namumutla. Pero sabi niya, hindi raw talaga ako mag-isa. May mga anino raw siyang nakita sa paligid ko. Parang may nagbabantay. Engkanto, sabi niya. Napili ka nila. Kinukuha ka na nila. Tinanong ko siya. Paano ako nakabalik? Matagal siyang natahimik. Susunduin ka pa nila. Simula nun, hindi na ako dumaan sa Malitangtang Bridge. Ngunit gabi-gabi, nagpapakita pa rin sa panaginip ko ang mga engkanto. Mas malinaw at mas malapit. Minsan naririnig ko silang inaaya akong sumama sa kanila. At minsan, pag nagigising ako, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin. Hindi lahat ng nakababalik ay nakaligtas na. Minsan, may naiiwan at may sumasama pabalik. Kung ang mga akala nating kwento-kwento lamang ng kababalaghan, maaari pala talagang may pinagmulan. Hindi masama kung maniniwala tayo o susunod sa mga sabi-sabi para hindi tayo maligaw sa mga hindi pamilyar na lugar. Sa pagwawakas ng ating kwento, malinaw na ang kwento ng nakaraan ay hindi kailanman tuluyang malilimutan. Hindi lamang ito binubuo ng mga nakasulat sa aklat, kundi ng mga panaghoy na naghihintay mapakinggan. Muli, ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy.